Ang tatlong mahiwagang bato. Sa isang maliit na baryo, may isang batang babae na nagngangalang Lila. Siya ay mahilig maglaro sa kagubatan at mangolekta ng mga kakaibang bagay. Isang araw, habang naglalakad-lakad sa kagubatan, nakakita siya ng tatlong makikinang na bato. Ang mga bato ay kulay pula, asul at berde. Dinala ni Lila ang mga bato sa kanyang Lola Maria na kilala bilang manggagamot sa baryo. Sinabi ni Lola Maria, ang mga batong ito ay may mahiwagang kapangyarihan, ngunit dapat mong gamitin ang mga ito ng tama. Nagtatakang tinanong ni Lila, paano po? Ipinaliwanag ni Lola Maria, ang pulang bato ay makapagbibigay ng lakas ng loob. Ang asul na bato ay makapagbibigay ng katalinuhan. At ang berdeng bato ay makapagbibigay ng pag-ibig. Napaisip si Lila kung paano niya gagamitin ang mga bato. Kinabukasan, nakarinig siya ng balita na nawawala ang anak ng kapitan ng baryo sa kagubatan. Nagpasya si Lila na gamitin ang pulang bato para magkaroon siya ng lakas ng loob na hanapin ang nawawalang bata. Habang hinahanap niya ang bata, ginamit niya ang asul na bato upang malaman ang tamang daan. Nahanap niya ang bata sa ilalim ng malaking puno, umiiyak at takot na takot. Gamit ang berdeng bato, pinalakas ni Lila ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga sa bata. Huwag kang mag-alala, ililigtas kita, ang sabi niya. Sa tulong ng tatlong mahiwagang bato, nagawa ni Lila na ligtas na maiuwi ang bata sa baryo. Lahat ng tao ay natuwa at pinuri si Lila sa kanyang tapang, talino at pagmamahal. Mula noon, naging bayani si Lila sa kanilang baryo. Natutunan niya na ang tunay na kapangyarihan ng mga bato ay nasa tamang paggamit ng mga ito para sa kabutihan ng iba.